Magandang araw, Pilipinas. Inirekomenda na ng Philippine Embassy sa Israel ang pag-downgrade sa umiiral na alert level kasunod ng idineklarang ceasefire. Kapag naaprubahan, pwede nang makabalik ang mga Pilipinong may trabaho sa Israel. Yan ang sentro ng balita ni Bien Manalo. Live, Bien. Mela Kenneth, pinag-aaralan na ng Department of Foreign Affairs ang rekomendasyon ng Embahada ng Pilipinas sa Israel kung ibababa na sa Alert Level 2 ang sitwasyon doon at kasunod yan ang pagdeklara ng ceasefire. Ibig sabihin, sakaling maaprubahan ito ng DFA, maaari nang bumalik sa Israel ang mga OFW na nagbakasyon sa Pilipinas. Papayagan na rin ang essential travel papuntang Israel, gaya ng official visits at business delegations. Pero hindi sakop nito ang mga pilgrim, turista at maging newly hired workers. Samantala, siniguro naman ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration, katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno sa paghahatid ng tulong sa ating mga kababayan sa Israel na lubhang naapektuhan ng gulo. Katunayan, nakatanggap ng tulong pinansyal at relief packages ang mga Pinoy caregiver na inilikas papuntang Ramat Efal at Modiin matapos masira ng missile impact ang elderly care facility na kanilang pinagtatrabahuhan sa Ramat Aviva. Mahigit 6 na pong OFW naman sa Israel ang nabigyan ng online psychosocial counseling ng Department of Health bilang tugon ito sa matinding trauma at stress sa dulot ng nagdaang giyera. Tinuruan sila dito ng ilang tips kung papaano patatagin ang kanilang kaisipan at pangalagaan ang mental na kalusugan sa panahon ng krisis. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Israel, sa mahigit 30,000 Pinoy na naroon, mahigit 300 pa lamang ang humiling na ma-repatriate na sila habang 50 rito ang kumpirmado na para sa repatriation. 8 naman ang naiulat na nasugatan sa mga pag-atake. 1 ang nasa kritikal na kalagayan habang 7 sa kanila ay nakalabas na ng ospital. Mahigit 100 bahay ng mga Pilipino roon ang nasira. Habang mahigit 500 Pinoy na ang nakatanggap ng tulong at higit 100 naman ang dumaan sa psychosocial counseling. Patuloy naman ang ahensya sa paghikayat sa kanila na mag-avail ng repatriation program kung saan nauna ng siniguro ng gobyerno ang tulong para sa kanila. Sa ngayon ho na voluntaryo siya, kami ho sa OWA, ang instruction ko po sa ating personnel on the ground ay kung maaari, tawagan, halos araw-araw tawagan, kahit makulitan na sa amin, Sir Mike, tawagan at kamustahin at tanungin kung sila ay desidido na bumalik ng Pilipinas. Mela Kenneth, dumating na kahapon ang unang batch ng repatriated OFW mula naman sa Iran na binubuo ng 6 na individual. Agad silang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa DMW, OWA at DSWD. Bukod sa financial assistance ay makatatanggap din sila ng iba pang ayuda mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang na ang trainings, livelihood at medical assistance. At yan ang update. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Bien Manalo.